Si Ma'am Shania Twain De Vera, 22 years old and working student, ay humihingi ng tulong na sana ay maipagpatuloy po niya yung kanyang pag-aaral. Nasa huling taon na daw po siya ng kursong Hospitality Management sa University of Cagayan Valley. Wala na daw pong kakayahan ng kanyang mga magulang, lalo na po at ang kanyang ina po ay may sakit. Anong year ka na? Graduating student po. Graduating student. So anong problema? Anong nangyari? May tuition po kasi akong malaki. Hindi po nila ibibigay yung mga TOR, mga diploma, ganun po pag hindi ka nakabayad ng fully paid. Magkano yung utang mo sa tuition? 68 po. 68,000, sir. Na-verify nyo to sa... Ako po mismo, sir, nag-check po ng portal niya, sir, sa school. Nasa 68 to 69,000, sir. Mr. De Vera, sir. Magandang hapon po, Sir Randy. Hello po, sir. Kayo po isang tricycle driver. Diyan, sir. Opo, sir. Okay, andito po yung anak niyo, si Shania. At namumblema po siya sa kanyang graduation kasi may utang siya sa tuition. Nasabi niya na po sa inyo yon. Oo, sir. Hindi niya po alam na pumunta po ako dito. Hindi niya alam. Nung Galing ka pa ng Tugigaraw niya. tinawagan lang po nila ate po, tapos nalaman niya po na nandito ako. Madaling araw po siya bumiyahe nun, sir, papunta po dito sa TV5. Kaya nag-worry kami, sir, kasi hindi po alam ng mga magulang niya, sir. Lumapit lang po talaga siya dito, sir. Kaya natin pinatawagan yung parents niya para sir. malaman yung whereabouts niya kung nasaan siya. Nga po, sir. Dapat monitor ng mga magulang mo kung saan ka pupunta. Karapatan nila yon na malaman kung nasaan ka. Para hindi rin sila mag-alala. Siya yung chinek-in natin dyan sa hotel. Yes, sir. Okay, habang nandito siya. Okay, so kailangan mo 68,000. Pasapin si Barangay Chairman Conesio Tabanganay, Barangay Naning, Tabuk City, Kalinga. Magandang po, Chairman. Magandang araw din po, Senator. Kilala niyo po, sir, si Shania. Opo, Senator, kasi nung isang araw, tumawag yung staff niyo na akala ko ako ang ipinatulpo. At nagtatanong, Okay. kaya ganun, yung mga sinabi na inisanaya sa iyo, binalisa sa akin. Totoo naman yung mga yan. Nandyan siya sa Maynila. Opo, nandito po sa aming studio ngayon. Sa aming pangangalaga. Inalagaan po siya ng aming mga staff. Kahit po ang akala ko, nandito siya. At saka, at buti, natawagan niyo yung tatay niya. Tinawagan po namin yung tatay niya para malaman ng tatay niya kung nasaan siya. Lahat ng mga galaw niya, lahat ng mga pinupunta niya, dapat malaman ng parents niya para hindi po mag-alala. Ganun po dapat talaga. Maraming salamat po na tawagan dyan. Salamat po, Chairman. Mabuhay po kay Chairman. Thank you po. Ikaw pala, Shania, nagpa-part-time bilang gasoline girl. Opo, sa tito ko po. Oo. Pero pabankrupt na po kasi yun kaya. Pabankrupt ng gas station. Naku, wala nang... Pero last year pa lang po ako nag-stop kasi na full load po ako ngayon. Ilang load ng subject mo? 23 units po ako ngayon. Full load nga. Okay. First year to third year, sir, siya nag-gas roll. Nagpapatent. Magkano sweldo mo doon bilang gas? 250 per day po. Uy, napakababa. Kamag-anak ko rin naman po kasi. Mag-anak, okay. Napakasipag mong estudyante at nakita ko porsigido ka talaga. Sure, yung 68,000, katagdagan pa namin yan para tapos mo yung pag-aaral mo. Bibigyan ka namin ng pamasahe, pauwi, pwera pa din, bibigyan namin pera. Nang sa gayon, safe ka pagdating mo doon sa Thank you po. lugar nyo. Okay? Willing po akong mag-work po dito kung gusto niyo po para po mabayaran po yung ipapahiram niyo sa akin. Naiyak na siya. So, ibig sabihin, pagtatrabuhan mo, Opo. yung ibibigay namin 68,000, you don't have to do that. Hindi kami ganun dito na parang naghihingi ng kapalit. Kami pag tumulong dito, hindi kami humingi ng kapalit. At na-verify naman namin talagang totoo naman yung mga sinasabi mo. Sobrang tuwa namin na kaming napili yung lapitan at yung pagtulong namin sa katulad mo ay ikinatutuwa namin dahil yung porsigido kong mag-aral. Ilang kayo magkakapatid? 5 po. Panganay ka? Pangalawa po. Yung panganay po namin wala pong trabaho. Yung hospitality management, pag nakapagtapos ka, saan kayo usually tatrabaho niyan? Kahit saan daw po. Airline, hotel, Pwede sa mga hotel, ano? cruise ship, kahit ano po. Cruise ship. Saan balak mo magtrabaho later after na makapag-graduate ka? Sa hotel po sana kukuha lang po sana ng experience. Or Pwede kahit sa hotel. mag-OJT pa lang kami sa June. Magandang course yan. 4-year course yan, ano? Opo. O sige. Hindi mo na kailangan pang pagtrabahuan. Medyo natawa naman ako doon. Hindi, sir, noong una kasi nangungutang siya, sir. Utang. Kaya po ako nandito, mangungutang po sana ako sa inyo para po pangbayad ko sa tuition para makagraduate. Tapos po, kung gusto nyo po, willing po akong magtrabaho kahit anong trabaho po dito, mabayaran po sana yung papautang nyo. Nakaka-touch naman itong sinasabi ng batang to. Okay, pupunta ka sa mga utang. Paano kung pakutahin ka namin 5-6? Okay sa'yo. Pinapatawa lang kita kasi kanina pa siya umiyak. Ba't ka naiiyak? Kasi po, gusto ko po sanang makapagtapos na para patulungan niyo po yung magulang ko. Pati siya naiiyak na. Kaya nga, sir. May sakit po kasi yung mama ko. Pati yung sa papa ko.
Ano yung karamdaman ng mama mo? Tumor po yung mama ko na operahan lang po. Tapos may nag-ano po siya may maintenance pero wala po kami pambili ng gamot. Pati yung papa ko po may diabetes tapos kidney stone pero hindi po siya pwedeng maopera ng kidney stone kasi may diabetes siya. Kaya gamot na lang daw po sabi ng doktor. Nakaka-touch naman yung story mo. Tatay Randy, Wala. pati kayo tutulungan ko po sa inyong maintenance. Meron po pala kayong diabetes. Kailangan niyo po ng maintenance. Wala po kayo iniinom na maintenance, Sir Randy? Minsan, wala. Wala po kasi pera. Walang pera. Okay, kasi kung minsan kinukuha yan sa mga health center eh. Kung minsan sa health center, pipila ka, pagpapalista, minsan wala. Sa health center, minsan meron. Kailangan po yung maintenance, tuloy-tuloy po yan. Hindi po pwedeng pa-stop. Sige. Okay po, kasi yung last na nagpa-check up ako, na mataas din. Kaya binigyan ako ni Doc ng panggamot. Maubos. Hindi na ako nakaulit. Ganito po pupunta po kami siguro dyan sa inyong lugar, kinakailangan, para kayo po ipagabigyan ng maintenance at yung misis nyo po, ipapaano natin, therapy. Yes, sir. At kung ano pa kailangan gamutan. Kailan ang graduation mo? Sabi nila it's either October yan or December yan graduate kami. Okay. So, ang kailangan mo 68,000. Bali na balance po natin, kasama pa po yung balance niya ng first year college pa po siya. May balance siya na 71,382. All in all na yan, sir. So, ganito siya niya. Ang gagawin ko, bigyan ng kita 100. Thank you po, sir. Walang bayad to Opo. Tutulong to. 101,382. Alam niya yung utang. Ano binubulong mo? Ano sinasabi mo? May loan po. Gusto ko po sanang mag-loan para po bayaran yung station ko. Yung loan po na yun scam pala. Hindi daw mabitro. Na-verify po namin, sir, na nabiktima po siya ng scam. So, nagkaroon siya ng balance, sir. Parang 35,000 po. Dun sa... Nag-loan ka dati. Oo. Para pambayad sa tuition. Pero yung loan pala na scam. Opo. Deposit daw para makuha mo yung loan. Magkano nabayad mo doon? Yung isa po 35. Pero puro utang kasi po yun. Kasi sabi ko ibabalik ko po pag ma-withdraw ko to. 1 minute process lang. Ganun po ako. O di sige, hindi mo na problema yun kasi yung balance mo babayaran na namin. Sabi ko, dadagdagan ko pa nga. 101,383 para meron kang 30,000 na mga panggastos mo, pwede mong bili ng maintenance ng papa mo. Ngayon doon sa therapy ng mama mo, kung matagal ang therapy, sasagutin na namin. Okay? Thank you po, sir. Okay na. Sige, wala ka naman. Sir Randy, kausapin po kayo ng anak nyo. Papa, ginamit ko po yung last money niyo po na pumunta dito para po humingi ng tulong. Binigyan po siya ng 1,500. Pero pinamasahin niya po dito. Yung last allowance na binigay nyo sa kanya ng 1,500, ginamit nyo pamasahe papunta po rito. At hindi po nasayang. Maraming salamat, sir. Uuwi na po ako mamaya pa. Pasensya na po. Huwag ka na umiyak. Solve na yung problema mo. Tama yung pagpunta mo rito. Pinapakita mo lang na gusto mo talaga makapagtapos. At meron siyang pangarap sa buhay. Meron kang gustong hotel na papapasukan. Kasi may mga kakilala kong mayari ng mga hotel dito na pag magandang grades mo, syempre, hindi kita kakahiya i-recommend. Okay ba yung mga grades mo? Opo. Ano mga grades mo usually? Yung pinakababa po, 82. Wow, 82. Nung ako nag-aaral, pinakamataas na yun. 82. Ano yung pinakamataas mong grade? 95. Foreign language. Foreign language. Bagay na bagay nga talaga sa hospitality, sa hotel. Kasi mga foreigner ang mga kliyente dyan. Ano yung subject na medyo ayaw mo ng konti? Yung pinakamababa ng subject yun? PE. PE! Yun ang pinakamataas ko. Bukas ang balak mo umuwi. Ngayon po kasi 3 araw na po ako dito. At wala natin sa magbubus ka ba? Aeroplano pa uwi? Bus po. Kumusta naman yung stay mo sa hotel? Okay naman? O Opo. food, kumpleto? Opo. Thank you po, Sir Rafi. So walang ano man. Pag meron ka pang kailangan, tawagan mo si Sherry o si Odette. Okay? Thank you po. We'll be more than happy and willing na tulungan ka. Yung 100,000 ngayon mismo ibibigay. Tago mo nang mabuti, baka may snatch ka sa bus. Opo. Pwera pa yung bus ticket niya, yung papunta. Apo, Palitan mo. sir. Sa 101,382 plus yung pinamasahe niya papunta rito, yung 1.5 na allowance niya, plus yung bus fare niya. Apo, sir. Apo. Plus merienda niya. Kasi 12 hours siya, ano? 14 po. 14. Tabuk, sir, Kalinga. Ang layo. Kalinga province, sir. O di, dagdagan mo pa pang merienda. Apo, sir. Okay? Good luck sa iyo, Shania. At natutuwa kami na merong isang estudyante lumapit tulad mo na pusigid sa pag-aaral. Mabuhay ka. Okay? Thank you po, sir. Ingat.